mayong aga sa tanan, mayong ugto, mayong hapon, mayong gabi kung sa diin ka man nga parte sa kalibutan. We thank the Lord for this wonderful opportunity that we can be together again to this online worship experience. Sa sini nga adlaw, we celebrate what is called the Ascension Sunday. Amuning adlaw sa pagkayab ni Kristo Jesus. Pero ang actual date sa aton Christian calendar sa sini nga tuig 2020, ang Ascension Day is May 21. And that is counting 40 days after the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kung ninyo madumduman, ang pagkabanaw ni Kristo Jesus, 40 dias siya nga nagpabilin sa sini nga kalibutan, kag amo ang pagkayab niya. And that is the reason why we celebrate the Ascension Day. But bangod nga ang adlaw sang Ascension Day, natuon sa may Wibes ang aton Ascension Sunday sa subong nga adlaw. And that is the reason why this morning amoy ni ang aton pamalandungan. Ang title sa aton nga reflection this morning is this: The Blessings of Jesus during His Ascension. Ano bala ang mga ginhatag niya nga mga blessings or ang iya nga pag-bless or ang iya nga blessing sa sina nga adlaw sa pagkayab niya? Nang mamangkot kita anay, diin ini natabo ang iya nga ascension. In Luke chapter 24 verses 50 to 53, dra nato makita kag basahon nakon ini, when he had led them out to the vicinity of Bethany, he lifted up his hands and blessed them. Take note of that. Jesus gave his blessings. While he was blessing them, he left them and was taken up into heaven. Then they worshiped him and returned to Jerusalem with great joy. Grabe ang ilang kalipay. And they stayed continually at the temple praising God. So natabo ang ascension ni Kristo Jesus dito sa lugar nga ginatawag Bethany. And where is Bethany? Bethany is somewhere in the Mount Olivet, or ginatawag na natin subong nga Mount of Olives. This place is now partly a cemetery. Kay bangod ang mga tao nga nagpalubong dira nga lugar, they believe that when the second coming will happen, those who are buried there will be the first to be resurrected. Amo nang pinakamahal nga lulubngan sa bugos nga kalibutan, dito kung makadto kamo, makita nyo na sa Mount of Olives sa area sang Bethany. Now in Luke chapter 24, we can also read that earlier, before Jesus Christ ascended into heaven, He blessed His disciples. Now here is the part nga aton hindi makita sa balaan nga kasulatan. We do not actually know the exact words of the blessing of the Lord Jesus Christ because it was not written down in any Gospels. Wala kita sang ni isa ka record kung ano ang ginhambal nga blessing ni Kristo Jesus antes siya magkayab. Our only clue is that His blessing is probably, most probably, part of what we call the Great Commission. And that is the only clue that we can see in the Gospels with regards to the blessings of the Lord Jesus Christ. And we can see that in Matthew 28:16 to 20 when He gave out the Great Commission. Ang ini nga event, wala yan natabo sa may Jerusalem, wala natabo sa may Bethany, but it happened in Galilee, maybe a few days before the Ascension or maybe a week before the Ascension. This event is properly recorded by Matthew, and we can assume that Jesus has blessed them to fulfill what He commanded. Amo na ang luyag ko nga tagaan sang patugsilingan sa atong pamalandungan sa sining aga, that the blessings of the Lord Jesus Christ was given to them during the Great Commission. Kag ayhan amo man ining ginhambal ni Kristo Jesus sang nagkayab siya before siya nagkayab sa langit. Now what Jesus commanded is what we call now the Great Commission. The blessing that Jesus made during His ascension empowered the disciples to do the Great Commission.
Kung wala ka gin-bless, kung wala ka gin-blessingan, kung wala ka gintagaan sang blessings, siguro ang mga disipulo wala man nagpangisog, kag wala man sila na-inspire kag na-encourage to do the Great Commission. So sa sini nga aga, luyag ko balikan atong Great Commission nga ginatawag naton. What can we learn from that? And what is the blessing of the Lord Jesus Christ with regards to that? Now let me read once again Matthew 28:18-20. All authority in heaven and on earth has been given to me. That is Jesus Christ saying. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Now, isa-isahon ta subong sa sining aga ang ginatawag nga Great Commission. Now, let me start with the first part. All authority in heaven and on earth has been given to me. What can we learn from that? Ang ining words ni Jesus Christ actually very, very revolutionary. Grabe ni nga statement niya. Bangod ang emperor sang Roma during sa sinangation, ginakabigyang iya kaugalingon nga siya ang Dios. Siya ang Diyos, ang bugos nga kalibutan. Mga divine ang tawag sila, the divine emperor. Do mga Diyos na sila sa mata sang tao. That is why they have what they call the emperor cult worship. Ginasimba ni sila. Kung nato madumduman sa time ni Daniel, gindeklarar sang king nga siya ang simbahon. Kay bangod si Daniel wala nagtuman, siya gindala sa lion's den. And this kind of tradition has been carried out by emperors. Kag wala man ini ginpalampas ang emperor sang Roma, kag ginhimo niya man ini. Ang ini nga ginahambal ni Kristo Jesus gapahanumdom sa aton nga ang Dios lamang ang may gahom sa kalibutan. Nobody else, only God. No emperor, no king, no president, but only God. Pero masubo nga sa masami nalipatan naton ini. Now going back to Jesus Christ, sa sinangation si Herodes isa ka hari nga tuman kahisaon. Kagluyag magpabilin sa poder bilang hari. 35 years na ang pagkahari niya sang nabunag si Kristo Jesus. Ang tanan nga nagakontra sa iya ginpamatay niya. Ginpapatay niya gani ang isa sa iya mga asawa. Kay pulo ang iya asawa. Ang apat niya kabata, ang pinakamagulang niya nga bata, ginpapatay niya man 5 days before nga napatay siya bangod ang trono magakadto kon tani sa bata niya, and he does not like it. Kagang iya mga ugangan ginpapatay niya man. Ayon sa record sa aton makitaan that 14,000 according to tradition ang napatay nga mga bata during the time nga si Jesus Christ nabunag. 2 years and below. Siling sang isa ka ulubaton during that time, it is better to be Herod's pig than to be Herod's son. Kadelikado nga lugar ang ila nga kaimtangan during that time. Now, ang nagsunod nga mga emperor, ang nagsunod nga mga king sa Israel during the time, bata man ni Herod. And they continued with this kind of power-hungry nga klase sa panggobyerno. Diri napakita ni Kristo Jesus nga ang Great Commission sang nagdeklarar siya nga Dios lamang ang simbahon, kag siya lamang gid ang may gahom sa bugos nga kalibutan. Diri nagapakita that we ourselves nga nagapati sini should declare nga wala sang may makagagahom pa sang sa Dios sa sini nga kalibutan. That is the first lesson. The second part of the Great Commission is this: therefore, go and make disciples of all nations. Now, ang ginpili ni Jesus nga mga disciples halin sa sari-sari nga sektor sa society. Kung may ara siya nga disciple sa isa ka lugar, may ara man siya nga disciple sa isa ka lugar. Now, makita nato mga kulturan nga ang meaning sang disciple is isa ka learner. Isa nga nagatuon kag isa nga naga-follow, isa ka sumulunod. And that is the reason why right from the start when Jesus called his first disciples, he would say,
follow me. But silingon, ang isa ka disciple, gina-follow niya ang iyang master, ang iyang rabbi, ang iyang teacher. Now, ano ba lang ginapaabot ni Jesus sa aton bilang mga disciples niya? Siling ni Jesus dire sa isa ka bersikulo, if anyone wants to follow me, he must deny himself and pick up his cross. Any of you who do not give up everything, he cannot be my disciple. He cannot be my disciple. Mga kauturan, ang ginatulok naton permi sa aton pagka-Kristiyano, amo lang ang padya, amo ning masubo diri. Amo lang ang reward of being a Christian. Siling sang isa ka theologian, kung amo ning panulok naton sa Christianity, nangin insakto si Karl Marx, that religion has become the opium of the masses. Though druga lang siya. Kay nami feeling ta kung ara si kung nanging Christian kita, nami feeling ta kay may ginapaabot kita nga langit nga reward naton. But that is wrong. That is the wrong kind of interpretation if that is how we see Christianity is all about. Kulang ina. Kung si Dietrich Bonhoeffer pa, gin-cheapened naton ang Christianity. He calls it cheap Christianity. Kung reward lamang ang ginatulok naton. Dapat hindi ini. Kay kung cheap ang panulok ta sa atong pagkakristuhanon, nangindalok kita, kag hindi kita matutuod nga isa ka Kristohano. One time, nagtilaw ako sa isa ka evangelistic rally sa may CPU during the Christ Emphasis Week. And I tried sang isa ka invitation nga amo ang invitation ni Jesus Christ. I told them kung sino ang luyag mag-deny sang iya kaugalingon, kari sa atubangan. Kung sino luyag nga magpasan sang cross, adlaw-adlaw, kari sa atubangan. Kung sino ang luyag nga hindi magtulok permis siya kaugalingon, kag ang tulukon ang kinanglanon sang iban, kari sa atubangan. Sa gina-expectar na akon, masubo, pero matuod, gamay lang nagkadto. So kung kisa may psychology, kag do hindi manami kung amuna ang aton nga pagtulok. Ano bala mga kauturan ang atong paglantaw sa aton nga pagkakristohanon? Langit lang bala? Or ang aton pagkakristohanon may dako nga pagkambyo sa aton kabuhi samtang ari kita sa sini nga kalibutan? Aton ayhan ina dapat pagbinag-binagon ang ina nga mga bagay. Nagakadapat gid nga usisaon naton ang kaugalingon naton kung ano kita klase nga disipulo ni Kristo Jesus. Ang Great Commission gapahanumdum gid sa aton nga mangin disipulo kita ni Kristo nga gasunod sa iya mga linapak kag ang paghatag sa aton kaugalingon para sa kaayuhan sang kadam-at. Now, the next part of the Great Commission is this: baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sa mga Bautista, sa mga Baptist, ang baptism isa kadako nga sentro sang aton nga tradition. Ginngalanan kita nga Baptist, bangod nga ga-insister kita nga tugmawan gid kita kag itumoy gid kita sa tubig. And that is the original meaning of baptism. In Greek, it is baptizo, meaning you have to be immersed in the water. Ano ang meaning sining baptism? Gin-explain ini further ni Paul. Kagang iya ginhambal amo ini nga ang pagtumoy sa aton sa idalom sang tubig, simbolo nga nag-upod kita sa kamatayon ni Kristo Jesus. We are buried together with the Lord Jesus Christ. Kag sangyara kita sa dalom ng tubig, nagasimbolo ini nga napatay kita upod kay Kristo Jesus. We died together with the Lord Jesus Christ and we are buried together with the Lord Jesus Christ. And the moment nga nagbutwa kita is the moment nga nabanhaw kita upod kay Kristo Jesus. We are resurrected together with the Lord Jesus Christ. Amo ni ang pinakamatahom nga explanation sa baptism, and we can see that in the writings of Paul. Amo manibala mga kauturan kahugot ang atong pagtuo.
nga handa kita mapatay sa kausa ni Kristo Jesus, nga magasalig kita sa Dios, nga banhawon kita sa aton nga Dios. This should be how we view our faith in the Lord Jesus Christ. Ayan ginakulbaan kita kung ang rason naton perme nagakompromiso kita nga ang aton nga pagtuo daw nagapanigurado kita. My friends, our baptism should make us remember that we should make a commitment even if it leads to death, because Christ will resurrect us. And that is the meaning of baptism for us. Ang Great Commission nagapahanumdom sa aton nga ang aton nga baptism nga kasayuran sang dako nga commitment. Bangod gasalig kita nga sa aton pag-antos sa kausa ni Kristo Jesus, siya handa nga magabanhaw sa aton tanan. That is how deep the meaning of baptism should be for us. The next part of the Great Commission is this: and teaching them to obey everything I have commanded you. Teaching them to obey everything I have commanded you. Amo ining ginatawag nga sa atong pagtuluhan, may Christian education. In Greek, ginatawag ini nga didache. Ang tanan nga ginatudlo ni Kristo, amo man ang aton itudlo. Kung aton mabasa sa balaan nga kasulatan, nagasiling dira si Kristo Jesus, that everything I have commanded you, you teach it to others. Amo ni permi at the start of every semester sa nagatudlo ako, I would always say these words to my students. The purpose of education is to know what is right and what is wrong. But the purpose of Christian education is for us not just to know what is right or wrong, but to do what is right and to hate what is wrong. Drata makita ang difference between education lang kag Christian education. There is a big difference between the two. Siling ni Reverend Charles Stanley, I would like to quote him: an unschooled man who knows how to meditate upon the Lord has learned far more than the man with the highest education who does not know how to meditate. Kabay pa mga kulturan, nga kita, nga mga Kristuhanon, padayon kita nga magatuon sang balaan nga kasulatan, padayon kita nga maga-meditate, padayon kita nga maga-reflect. Now, here comes the blessing, and here comes the last part. Amo ini ang blessings, ang pag-bless ni Kristo Jesus nga ginhatag niya. The last part of the Great Commission says, and surely I am with you always to the very end of the age. Mga kulturan, that is the blessing. Sa sining nga mission nga ginhatag sa aton nga atong buluhaton, ang Dios nagapasalig kag naghatag sa aton nga saligan ta siya nga siya upod naton, nga indi ya kita pagpatumbayaan. In the ascension of Jesus, He gave a blessing to His disciples. And I would like to believe that His blessing is like the promise given by the Lord Jesus Christ. He promised to be with those who continue to fulfill the Great Commission. Amo ina nga blessing ang iya ginhatag sa mga disipulo during His ascension. Let me close with this. The promise of Jesus is what will continue to sustain us, what will continue to inspire us, and what will continue to encourage us so that we can continue on doing the Great Commission. My friends, rest assured that God's blessings is upon all of us who fulfill the Great Commission. May God bless us all. Amen.